Good evening again. I am Brian, one of the sons of my late father, and I am also a volunteer of CCF Pastoral Care, and on behalf of CCF na rin, we extend they extend their condolences to us. And as their representative, I also speak for them as of now. Okay? So, usually, ang ginagawa ng magmi-minister ng wake service is makikipaghalibilo siya sa family. Pero ako hindi ko na kailangan gawin din. Alam ko na kung sino si Daddy. Pero doon sa mga hindi nakakakilala masyado sa kanya, at doon sa mga gusto ma-refresh, sino ba si Daddy? No? Daddy Stephen. Sino ba siya? Oh, yan. Ito ang family ni, ito ang magkakapatid. So, ito si Dico. If you remember, Dico. So, second eldest na ate. Si Dico Sweden. Wala na siya. Ito si Sape. Yung kuya ni Daddy. Si George. Buhay pa. Ito si Beko. No? Si Beko, si Beko Mary. Wala na rin. Si Daddy ito. So yan, yung parang Boy Scout. No? High waist. May a short na kaki. Daddy Stephen. Wala na rin siya. Ito, si Goche. No? Si Charles. Naka-shotgun pa. Mahilig sa mga cowboy. At ito ang bunso nila, si Beche, si Jan. Wala dito si Ako. No, wala si tama ba? Oo, tama. Wala si Ako. So ito sila magkakapatid. Sa ngayon, ang nabubuhay na lang is si Goche, saka si Beche. Okay? So, sino ba si Daddy? Sa tawag sa kanya si Che eh. So, pang-apat siya na lumabas sa magkakapatid. Pero kung sa hierarchy naman ng mga kuya, tama ba ako na sabihin na si Daddy is Diya? Diya ba siya? Talaga? Diya. So, pangalawa siya sa mga lalaki. Itong bata na ito, bata siya, si Daddy, kaya yan naka-uniform kasi pinag-aral siya dito sa Manila. Saan? Kung tama ang memory ko, pinag-aral siya sa Chiang Kai-shek. Chiang Kai. Ngayon, naka-uniform. Pumapasok. Pero pumapasok ba siya sa classroom? According to him, hindi. Meron siyang pinapasukan. Ang pinapasukan niya ay sinihan. Yun ang pinapasukan niya. Ngayon, sinasabi sa kanya, parang kung tama yung pagkakaalala ko, parang sinisita na siya eh. Ayaw niya naman na pumasok, so kinausap siya, tapatan. So, ano bang gusto mo talaga? Ayaw niyang ayaw niyang mag-aaral eh. Sige, magtrabaho na lang. No? So, ang ginawa kay Daddy, pinatrabaho siya sa sa kuya niya, kay Sape. Kung tama ko, sa Jones Isabela. Tapos, nagtatabako sila. Tumutulong si Daddy doon. Maalala ko nga may parang, doon eh, may spooky story si Daddy
doon sa isang ano ata yung bodega, may timbangan. No, may timbangan daw eh. Yung timbangan yung gaganunin mo, yung scale tas parang may gano'n. Sinasabi niya, meron daw ano doon yung scale. Kusa raw gumaganon. So may multo daw, sabi nila. Tapos, si Daddy hindi lang doon nagtapon. Siyempre, may kwento pa si Daddy na nagtatrabaho daw siya sa bulto. Ano siya, kakain daw siya ng alamang. Tama? Alamang ba yun? Bagoong. Bagoong. Kaya siguro nagkabato siya. Dahil doon. No? Tapos, hindi lang yan, nagtrabaho rin siya sa Katbalogan kay Dico. Sa Samar. O, nagbantay siya doon. Pero ano talaga eh, tinanong din siya eventually, ano ba talaga ang gusto mo? Ano daw ang gusto ni Daddy? Sabi ni Daddy, tutal, ang pinasukan ko nung nag-aaral ako sine, mag-sinihan na lang ako. Yun na lang ang naging negosyo niya. So nung sinabi niya yun, agad-agad si Ama, yung nanay niya, kumuha ngayon ng puhunan. Kumuha siya ng puhunan saan? Meron silang yun nga, yung isa sa mga negosyo nila yung tabako. Kumuha siya doon ng 100,000 if I'm not mistaken. Tapos, meron si Ama na kinausap, yung kinausap niya na ito, parang head ata ng East Avenue. Doktor. Yung doktor na yan, may kinausap na kapatid, tiga Isabela rin, nagpahiram ngayon kay Daddy ng puhunan pa. So nadagdagan pa yung 100,000 ng nakalimutan ko yung exact figure. And then, naalala ko, meron daw siya sanang mapapangasawa. Buti na lang, hindi. Kasi kung napangasawa niya, wala kami lahat. Yun, uso kasi sa Chinese yung kaisaw. Pero yan, si Daddy, tinulungan siya nun. Binigyan siya ng, if I'm not mistaken, semento, bakal, pangtayo ng building. Basically, yung kumuha ng funds, natayo eventually yung movie house. Tapos, ang lakas ng movie house, sabi niya, yung yung mga tao raw talaga, magpupunta, mga truck, dagsaan, manunod ng Fernando Po, ng Rico Lapid, Jackie Chan, yan, yung mga ganyan. Tapos, ang lakas daw sobra ng sine, na parang, kung familiar kayo dun sa bilihan, yun sa pagbibili ng sigarilyo, meron yung sigarilyo yung isang malaking karton, tapos sa loob nun, maliliit na yung parang rim. Ganon yung lalagyanan nila. Pag bumibili yung mga tao sa sine, talagang parang tinatapon na lang nila yung pera. Tapos ang dami lahat manonood ng sine. Ibig sabihin, malakas yung sine, blines si Daddy doon sa negosyo na yun. No? Yan ang kwento ni Daddy. Eventually naman, yung sine, may rin yan eh. May fake din yan. Nung naglabasan na yung mga yung mga Betamax na rentals, tapos naging cable TV, tapos lumabas na mga DVD, CD, eto na, bumababa na ngayon yung benta. So, eventually si Daddy, medyo paano yan? Naalala ko yan si Daddy pagka nakita niya yung there's a certain amount in his bank account that if it goes lower than that, kabadong. So, ganun si Daddy. Hindi na rin masyadong maganda yung nagiging takbo talaga ng sine that time. I remember. Kasi nagbantay rin kami. Kami nila Aya. Ako, si Aya, nagtakilya kami yan. No? Ibig sabihin ng takilya yung nabebenta sa ticket. May one time pa nga na dahil mahina na talaga yung sine,
ako yung nagbebenta ng ticket. Pagkabenta ko ng ticket, tatakbo ko dun sa punitan ng ticket, ako rin mag-re-receive, tapos babalik ako doon, tapos may tindahan din doon, kaya mo eh. Mag-isa ka lang, kaya mo, basta nandiyan ka, tapos may aparatista. So, bakit kaya ko? Kasi, kunti na yung pumapasok na tao. At ang masama pa nun, mga ano lang, mga, wala pa, mga 30 minutes lang, aalis na. Bakit? Bakit ganun? Kasi nga, ginagawa ng yung term na, yung short time. No? Bakit? Mas mura raw yun kaysa sa hotel. Ganun na yung nangyayari sa sine that time. And, ang pelikula kasi inuupa yan. Pagka bago yung yung film, mahal din yung upa. Tapos yung yung mga companies pa, ginagawa nila, yung may porsyento pa sila. Anong kikitain ni Daddy? So napipilitan si Daddy mag-upa ng lumang pelikula. Yung lumang pelikula, maliit na puhunan. In the hopes na mahabol niya lang yung 1 week na papalabas. Pero hindi na talaga maganda kasi ang pinapalabas na is mga yung cover film. So what happened? Kami nila hindi na nga maganda, so ako nag-pray na ako. Lord, baka pwede mong palitan yung negosyo nila. Little did I know, may nagpe-pray din ng gano'n. Sino yon? Ikaw, di ba? Si Christine, nagpe-pray na rin pala. Kasi hindi na maganda yung mga. Eventually, napalitan yung negosyo ni Daddy, naging may nag-upa, may pinadala. I know, God intervened na. May pinadala siya, ang umuupa na ngayon, hanggang ngayon, si Novo. Si Novo. And slowly but surely, yung upa niya, medyo ngayon, mababa pa rin siya eh. Sa palagay, sa figure na yun, sa pwesto na yun. But, lumaki siya from maliit, pinalaki ni Lord. Okay? So pero during that time na nagsisine si Daddy, ito siya, no? Ito siya. Ang pangasawa niya si Mami. Hindi yung tumulong sa kanya. Si Mami, na-inlove siya doon eh. Si Mami, hindi siya pinapansin. Kasi maraming nangliligaw kay Mami. No? Pero, wala eh. Ginawa ni Daddy, mabilis. Kung hindi ka makuha sa santong, mabagal? Dasalan. No? Santong paskasan. Inalikan. Tama ba ba? Tama, no? Eh si Mami, nung nahalikan, nung panahon na yan, asawa ko na ito. So yun na, nagsama na sila, nagsama sila, ito yung naging resulta. Yan, naging resulta. Sino? Nauna ito, si Aya. Sumunod, ako. Sumunod, pangatlo, si Mark. Sumunod, si Christine. Sumunod, si Stephanie. So, ito yung mga earlier years namin. No? Ito ba, 18 cheeseburger, ano yan? Patok yan. No? Hanggang ngayon, hinahanap pa rin yan. Isa yan sa mga naging negosyo rin nilang mag-asawa, pero si Mami yung nagbabantay. No? Lumakas din yan. Pero may peak talaga eh. May peak talaga eh. Kaya nga, pinalitan ni Lord yung negosyo. The Lord answered our prayer. May unti-unti na ngayon ulit nakaka-recover si Daddy. Hindi kami pinabayaan. Pero eventually, itong mga to, lumaki na. At ano ang pangarap ni Daddy para sa amin? Ayan ang pangarap ni Daddy para sa kanyang mga anak. No? Sino ang unang kinasal? Ang una ay si Aya. So ito, kasal niya ito.
No, naalala ko yun sa, ano, sa USD. Nandun si Archie Joan. Siya yung ano, na... Ay, hindi, Joan na pala, Joan. Si Archie. Oo, tama. Si Joan, nandun. No? Siya yung, ano, siya yung pinatid. Si Daddy tsaka si Mami. Nandun sa likod si Aya, yan, no? Yan yung botay. So, proof yan na talaga valid ang marriage. Kompleto sa ano, wala kang lusot tayo. So yan. Ang next na pinasal, hulaan yung sino? Yes, very good. Si Christine. Si Christine naman, kinasal doon. Kay ano? Kay Anthony. Natutuwa sila. Kasi isa-isa na kinakasal. Mga anak nila. And after that, ang sumunod, si Stephanie. No, si Steph naman, wala kasi dito si Mike, pero nandyan yung ano niya, yung isa niyang anak. Medyo natagalan, no? Medyo natagalan kasi yun nga yung reklamo ni Daddy eh. Yung sabi niya, bakit alam mo magpakasal? Pero eventually, kinasal din, ako na. No, ako na. Tapos naalala ko yun, yung kinasal nga ako, yung may anak na rin ako, si Daddy, yung sa Christmas, nagano sila eh, kahit yung pandemic noon, nung ano pa siya, yung medyo, ano pa yung pandemic. Nagkukwento si Daddy, ako masaya. Kasi, 4 na anak ko, kinasal na, isa na lang. Sabi niya. Si Mark yun. Oo, isa na lang, sabi. Pero, kinasal pa rin siya. Okay? So, si Daddy, natupad lahat yung gusto niya. Ganyan si Daddy. At dahil natupad yung gusto niya, ang naging resulta, ito yung, as of now, yan ang complete picture ng kanyang family. No? Daddy, si Mami, lahat ng anak niya nandyan, lahat ng spouses nandyan, at lahat ng apo niya nandyan. Sino? Isa-isahin ko ba sa inyo? So, si Joan, si Dana, yan, my wife, si Madel, si Madel, asawa ni Mark, si Anthony, asawa ni Christine, at si Mike, asawa ni Stephanie. Sino anak ni Aya tsaka ni Joan? Ito, si Cyril. The eldest grandchild. Sumunod kay Cyril, si Simon. Simon. Caleb Samuel pala. Caleb Samuel. Si Caleb Samuel, kay Christine at kay Anthony. Ang sumunod kay Caleb Samuel, si Mikaela, kay Stephanie, tsaka kay Mike. At sumunod kay Mikaela, Brianna, ngayon tulog na eh. And then, after kay Brianna, bumalik kay Simon, kay Stephanie, ito si Simon, nandyan siya. And then, eventually, si Bram, the latest addition sa Pua family. Nakita ni Daddy lahat yan. So, sino si Daddy? Actually, family man siya eh. Family man. Gustong-gusto niya alagaan and mag-provide para sa family niya. Pero nasobrahan kasi, bakit? Dahil hindi lang siya nag-provide sa family niya, nag-provide din siya doon sa mga kapatid niya. Natulungan niya rin yun, yung mga kapatid niya. Kwento ko sa inyo, may one time, sabi ni Daddy, yung kinausap niya si Kongko, yung father niya. Sabi niya, habang malakas yung sine, ang gawin natin, pabayaan mo muna ako mag-ipon. Sabi niya kay Kongko.
Pagka nakaipon ako, bigyan mo, tig-isa, ang anak mo, tig-pa 500,000. And that time, ang 500,000 is malaki. Pero, sinabi ni Kongkong sa kanya, ito palagi niyang naaalala. Sinabi ni Kongkong sa kanya, yung word kasi is hindi maganda. Pag sinabi yung sa Chinese yung gonggong, sinabihan siyang ganun eh. Sabi, gonggong, sabi, forgive me for the word. Kung dinala mo yan sa tabako, iikot yan. Sabi nila. Kaya lang, hindi naman umiikot. No? Eventually, sige, bahala na nga kayo. No? Bahala na kayo. May one time na si Daddy rin, gusto nila na iiwan yung susi ng ng sinig. Gusto, kayo na lang. Sabi niya gano'n. Pero, pinigilan. Sino nagpigil? Nung nagpigil sa kanya, si Amma. Hindi, wag. Sa'yo to eh. Ganun lang sabi niya. So, hindi, eventually, pinatuloy nila. Pero, makita natin yung heart ni Daddy, he is really a good provider. Tapos, matulungin din. He helps. Marami lumalapit sa kanya, tinutulungan niya hanggang matutulungan. Tsaka marunong siya tumanaw ng utang ng loob. That's why kung meron siyang nasobrang pangtulong, it's because marunong siya tumanaw ng utang ng loob. Even to the point na nasobrahan pa. That's that. Pero alam nyo, there came a point in Daddy's life na nagkaroon siya ng matinding encounter. Ano yung matinding encounter na yan? Yung matinding encounter na yan kasi, may mga gusto siyang mangyari, meron siyang mga katanungan. Doon sa question niya na yun, na-encounter niya ngayon yung pinakamatinding question na maririnig niya sa buhay niya. Ano yan? I will share with you John 3:16. No? So can we read John 3:16? 1, 2, 3, go. For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Bakit matindi yung question kay Daddy? Kasi that time, ang question niya is, gusto ko na mag-asawa, ako daw, si Brian. Pero, nadalaan yung usapan sa tanong na ito. Dahil ang pangako ni Lord sa kanya that time, well, reading from the chapter na nabuksan niya, na pinag-usapan namin, it was Jeremiah 33. So yung call to me and I will tell you great and unsearchable things you do not know. So yun, may tanong siya. Ang tanong niya lang naman, gusto niya ako mag-asawa na. Pero God went a little further. Na tinanong niya ni God mismo sa kanya, gusto mo ba matanggap? Gusto mo ba yan? Yung Son. Sino ba yung Son? Si Lord Jesus. And true enough, na-explain sa kanya, na kanina sinabi nga si God, mahal na mahal tayong lahat. Yung world is you and me. Walang kahit sino man na hindi mahal ni God. Yun yung katotohanan. Mahal na mahal niya tayo. Kaya lang, we have a problem. Kasi may perish eh. Ano yung perish? Hindi yan magandang word. Yung perish is patay. Or, another word for perish is death. And then, sa death, ang pagbabasahin niyo ng buo yung Bible, may ibig sabihin pa death is separation. So, ano yung separation? May nagsiseparate pala pag may namamatay. Two kinds of death. The first kind of death is physical death. Sa physical death, may nagsiseparate. The body and the spirit. That's the first kind of death. The second kind of death, meron din. No? Nandito siya. Ayan o. Sa Revelations 21:8, nandito yung second death. Ano yung second death?
But the cowardly, the unbelieving, the vile, the murderers, the sexually immoral, those who practice magic arts, the idolaters, and all liars. Saan kayo kaya dyan? Siguro, hindi naman ako duwag. Hindi ako duwag, katapang na tao ako eh. Unbelieving, may maniniwala naman ako, hindi ako yan. The vile, yung ano yan, karumal-dumal, maayos naman ako. Murderer, siguro napatay ko lang ipis. No? Sexually immoral, hindi naman ang bastos eh. Di ba? Those who practice magic arts, yung ano, yung mga hula-hula, no? Idolaters, kung sino-sino sinasamba, may sinasamba ako, Diyos. Pero ito, all liars. Sorry, kasi magkakasound siya eh. So kung ako yan, lawyer, baksak na ako dito. Kasi isa lang masabi mong kasinungalingan, ang tawag na sa iyo ay, ano? Liar. Liar ka na. Eh, all liars daw. All. Walang exemption. But their part will be in the lake that of burns with fire and brimstone. Doon daw mapupunta. Yun yung sinabi ni Father Boy kanina. Sabi ni Father Boy, ayaw natin mapunta sa impyerno. Ito yun. Ang itsura ng impyerno is lake that burns with fire and brimstone. And the Bible describes that as the second death. Yan ang second kind of death. Kasi ang second kind of death may nag-separate. It is the Spirit, our Spirit, and God. Kasi hindi tayo makakasama ni God kung tayo ay makasalanan. Hindi pwede lumapit ang isang madumi sa isang puro at isang banal at isang holy na Diyos. Pag lumapit yan sa isang holy, kahit gano'n parang mikrobyo, yung alcohol, pag lumapit yung mikrobyo, patay talaga yung mikrobyo. Ganun po siya, the holiness of God. Kaya nga may second death, separated. Yan po yung revelation. No? Kasi nga, the wages of sin, Romans 6:23, wages of sin is death. Yung wages, ano yan? Sweldo. Sweldo. So kumbaga, ang sweldo, katapat. Yun yung ano eh, yun yung mas proper word. Tapat. Kung ako nagtrabaho, ang tapat ko ay sweldo. Yun ang ibig sabihin. Pero kung ako makasalanan, ang tapat ko ay kamatayan. Death. That death, sinasabi na death dito is the second death. Pero, meron kasing good news. Ano yung good news? The good news is, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus, our Lord. Nakikinig nga rin ako kanina, yung sa binabasa nga, yung nag-mass kanina, si Father Boy. Sinasabi niya si Lord Jesus talaga. Lord Jesus. Siya ang gift ni God. Kaya lang ang gift kasi, we need to accept, di ba? We need to accept. Ano yung i-accept natin? Ano ba yung binigay ni God sa atin? He gave His one and only Son. Bakit binigay sa atin, binibigay sa atin si Jesus? Para tayo ma-escape sa hell and magkaroon ng way na makasama natin siya. Okay? Yan. That's the promise. We shall not perish now, but have eternal life. So what happened? No? Yan yung question that Daddy was confronted that fateful day. And you know what? Sabi niya, gusto niyang tanggapin si Lord Jesus as His Lord and Savior. That's why, nag-pray kami, and He accepted. He accepted. So masaya kami. After 2 weeks, si Daddy, nagpunta kami sa CCF, nakikinig kami ng Sunday message. Si Pastor Peter, that day,
he asked all, gusto niyo bang, sino ang gusto tanggapin si Lord Jesus? Please stand up. I will pray for you. Ako naman, nakaupo, sabi ko, nakapikit ako, Lord, okay naman na ako kasi nag-pray naman na kami ni Daddy. But, ayan si Anthony, ayan ako, yan ako yung nagpe-pray ako, Lord, okay na ako eh. Nag-accept si Daddy. Biglang, tumayo. Si Daddy. Documented pa pala, no? Tapos, hindi huminto si Pastor Peter doon kasi usually, patayo ka lang mag-pray tayo. Hindi, ang ginawa pa ni Pastor Peter, bring them in front. Bring them in front. So ako, ang ginawa ko, tinulak ko na sa teacher. And he accepted Jesus as his Lord and Savior. Fast forward. Ito, narinig na to ng nila Aya. Kasi yung, yung malapit na si Daddy before mag-worsen yung situation niya, yung na-intubate na kasi siya, hindi na maganda yung paghihinga niya. Ako, personally umaasa na gagaling pa siya that time. Pero for some reason, nung pinasok na siya sa ICU, the night, nung gabi na bago bisitahin siya sa ICU, na naginip na ako. Ang panaginip sa akin is yung machine, yung cardiac monitor, na nagwe-wave, biglang nag-flatline. So sabi ko nga, nag-flatline, paano na yan? Pero, in my dream, nung nag-flatline, biglang pinakita si Daddy nakatayo. So ako, sabi ko, okay na pala. Hindi na kailangan kasi magaling na siya. So nagising ako. After that, punta sa ICU, kampante ako na gagaling si Daddy. But, hindi po yun yung nangyari. So, nung dumating si Mami at si Mark, hinatid ko sila sa ICU para makita si Daddy. Tapos, umuwi kasi ako nun eh. Nakatulog ako, pero nung paggising ko, nag-usap kami ni Dana, napuntahan namin sa pag-pray namin. No, yung pinag-pray namin, gabi na yun, for some reason, nandun nga kami, nagkukwentuhan nga kami ni Joanne, sabi nga ni Joanne, that time was meant for you. Kasi hindi na beyond visiting hours na eh. Pero nakapasok kami ni Dana, and then that time, very lucid si Daddy. Nakakausap siya. Nagre-respond. Naiintindihan niya ako. So yung tanong nga eh, Dad, gusto mo ba magpahinga? Sabi niya, ayaw niya. Tapos, nag-hand gesture siya. Yung hand gesture, tinanong ko, Dad, ano yan, cheque? Oo daw. Sabi ko, si Mami, okay na yan. Dala-dala niya yung cheque. Yung next na tanong niya is ganun. Ay, ano yung Daddy, tubig? Oo. Ganun. Ibig nauhaw siya. So, kinausap ko yung yung nagbabantay. Pwede ba? Uminom, hindi na pwede sir kasi naka-intubate siya. Pero naka-NGT naman. Sabi ko, Daddy, hindi na pwede eh. Pero talagang gusto niya uminom. Hanggang sa naawa yung yung bantay, sabi, sige, pahiran natin ng tubig. Okay, sabi ko, Daddy, sige, antayin natin. Pero while waiting, kwentuhan kita. Sabi ko kay Daddy, kwentuhan kita. Dad, kwento ko sa iyo yung bleeding woman. Itong bleeding woman na to, nag-bleed for 12 years. Pero nabalitaan niya si Jesus dadaan, sabi niya, gagawin ko para lahat ng makakaya ko, mahawakan ko lang yung dulo ng salawan niya ng pugatan niya. And, to cut the story short, nahawakan niya, gumaling nga siya. Si Jesus, tinanong siya, sinabi niya, ako yung naghawak, ay, magaling ka na. Sabi ko kay Daddy, Dad, kailangan natin si Jesus ang natin. Ang next is, nauuhaw pa rin daw siya. So, ang napag-usapan namin, and this is our very last Bible
study na, which is the living waters. Dahil nauuhaw ka, gusto mo ba inumin ang tubig na hindi ka na mauuhaw? And then, we took up the story of the Samaritan woman and Jesus. Ang tanong lang ni Jesus, do you want this living water na hindi ka na mauuhaw? Anong sagot ni Daddy? Oo daw. That's why, nung nag-pray kami, my dad prayed to accept the living waters na sinasabi ni Jesus. And pagkatapos namin mag-pray, dumating na ngayon yung swab, yung tubig. Pinahid niya yun sa bibig niya. Pagkapahid sa bibig niya, gusto pa niya sa dila sana pinadaanan, gusto pa niyang supsupin nga eh. Nung natapos na yun, pumikit na si Daddy. Tinanong ko, Dad, matutulog ka na ba? Nagtaas lang yung kilay niya. So ako that time, umuwi kami ni Dana. Kasi sabi ng doktor, maganda yung ano niya, yung response niya, hindi siya ganyan kanina. Naintindihan niyo pa. And sige, pabantayan namin siya. So umuwi kami ni Dana that night. Pero that night, hindi na ako makatulog. Hindi na. And true enough, nung umaga, nag-message siya si Aya, hindi na nga maganda yung vitals ni Daddy. Agad-agad, punta kami doon. Doon kami magkakapatid. Nakikita ko na, ibang-iba yung itsura ni Daddy. Nung gabi na nakakausap ko siya, na naiintindihan niya ako, versus itong nakikita ko na iba talaga. Ibang-iba doon sa nakita ko last night. So, ano pang gagawin? Isa-isa na kami. Nag-sorry. Daddy, sorry. Daddy, I love you. Daddy, salamat sa lahat ng ginawa mo para sa amin. Pero ako, tatapatin ko sa inyo. Talagang nagpakahawa ko kay God. Sabi ko, Lord, hihirit ako sa iyo ngayon. Kasi sabi mo, maging bata ako, lalapit sa iyo. Alam ko, walang imposible sa iyo. Kaya mo pa rin pagalingin si Daddy. Pero Lord, kung ito na nga talaga, Lord. Yun po yung nangyari. Pero wala na talaga eh. Nag-usap-usap na kami. Si Aya, in-explain niya na. Tatlong gamot na yun ng Papa. Lakas ng BP niya. Bibigyan pa ba ng pang-apat? Kaya lang, yun na lang yung reason. Para nabubuhay siya. That's why we agreed dun sa decision ko. Kasi kung papanoorin pa si Daddy, hirap na eh. Kikita mo yung naghihinga na lang sa kanya yung tube. Nag-decide na kami. Thank you kami. Pinakausap namin si Daddy. Si Aya, lumapit. Sinasabi niya kay Daddy, Daddy, pahinga ka na. Kami na bahala. Yun yung mga words na ayoko sana mangyari, pero wala na eh. Yun na talaga. Tapos, pinapanood na namin yung monitor. Ito na yung panaginip ko. Na unti-unti na nagpa-flatline. Yun na yung panaginip ko. And then eventually, flatline. Yun na nawala si Daddy. Pero, kung hihinto kasi ako doon sa part ng panaginip ko na nag-flatline, may katuloy. Ano yung katuloy ng panaginip ko? Ang katuloy ng panaginip ko is nakatayo siya. Nakatayo siya. Nung pinento ko yan sa mga kapatid ko, isa nagsabi sa akin, Dia, ang tingin ko dyan, his soul will live on. Si Christine. Di ba? Yun ang basa ko dyan, sabi ni Christine. Medyo yung mga sa atin, pero there are two kinds of healing.
Isa yung physical healing. Isa yung complete healing. Ano yung complete healing? No more pain, no more sickness. Everything is perfect. Kasi papalitan naman talaga ang ating frail body with a glorified body. That's the promise na nakalagay sa Bible. At hindi lang yun. Kasi last two week, sinabi doon, di ba? Sabi dito sa Revelations 21:2-4. Then I saw the holy city, the new Jerusalem, coming down out of heaven from God, prepared as a bride adorned for her husband. And I heard a loud voice from the throne saying, Behold, the dwelling place of God is with man. He will dwell with them, and they will be His people. And God Himself will be with them as their God. Verse 4. He will wipe away every tear from their eyes, and death shall be no more. Amen. Neither shall be mourning, wala na raw pagluluksa, nor crying, hindi na raw iiyak doon, nor pain anymore, wala nang sakit. Diba kami nga, yung pinapanood namin si Daddy, nakikita rin namin, hirap na siya, naluluwa ka eh. Kasi ayaw niya yung matutubo eh. Pero nag-sorry na lang si Aya. Kasi kailangan eh. Ang hirap eh, hirap na hirap si Daddy. Pero ito, ang promise, no more pain. For the former things have passed away. So I know na si Daddy, because he made that decision, I am very 100% sure nandun siya sa heaven, and he is now enjoying his glorified body, and he is also jumping, eating, kasi kakain pa tayo doon. At pagbigyan si Daddy ng pagkakataon na dumating, bumalik dito, sasabihin niya yan, Brian, totoo, tama ka. Tama ang sinabi ng Biblia. At antayin ko kayo dito. Yan, sigurado ko sa sarili nila. Sa iyo at sa akin. So the question now is, ito ngayon, kung ano yung tanong kay Daddy, gusto rin ni Daddy itanong sa iyo at sa akin ngayon. Ano yung tanong? Would you like to accept this living water? Would you like to accept this gift? Lord Jesus, as your Lord and Savior. If you do, ito ang ating prayer. Mag-pray lang tayo ngayon. So nasa sa inyo po yan. I will just invite you to close your eyes and just pray this prayer. I will just lead you. Okay? So let's close our eyes. If you decide, let's pray. Lord Jesus, I need you. I confess that I am a sinner. I believe that you died on the cross to pay for all my sins. Please come into my life and be my Savior and my Master. I accept your free gift of eternal life. Make me the kind of new person you want me to be. Thank you for coming into my life, into my heart, and for giving me eternal life. Amen. Yan. If you prayed that prayer, yung sinabi ni Attorney Robert last kagabi, RSVP na tayo. Invitation, naka-RSVP ka na. When we get there, sigurado na yan. Yan po ang good news. Okay? And since you accepted this, hindi ito yung religion lang eh. This is a relationship.
And if it is a relationship, kailangan natin alagaan. Paano? Well, we talk to God. How? We pray. Pero kulang ang prayer. Kasi prayer is talking to God. How will God talk to us? Ito na yung reading His Word. So we need to read the Bible. Parang ang tanong dyan is, what is more important? Prayer or reading the Bible? Actually, if you will answer the Bible, or if you will answer only prayer, that's a trick question. Kasi the real question is, what is more important for an airplane? The right wing or the left wing for it to fly? The right way. Are you sure? Yes. No, it needs both wings to fly. Okay? So yun yung advice para maalagaan natin ang relationship with God. Because I thought the And right way we do Bible study. We go to a church where Jesus is being shared as God, Lord and Savior. And the Bible is being taught. And that's it. No? Para maalagaan natin ang relationship natin. So, we now go to the prayer for the family. I'll ask na lang yung family members to stand. Mga family members, please stand. family members. Kasi ako, today, I am not only a son of my father Stephen, but now I come before you as one of God's ministers. And now I will pray for the entire family. Let's pray. Father God in heaven, we thank you for the life of Daddy Stephen. Thank you, Lord, that you have given us such a wonderful father. Thank you, Lord, that he really, really loved us. Hanggang sa huli nagbiling pa siya. Not thinking of himself, but thinking of us, of mommy, and also his apostles. Lord, salamat na marami. But Lord, itong time na ito is a time of grieving and mourning. That's why we ask, Lord, will you extend your warm embrace and comfort towards the grieving family members. And Lord, we ask, will you bless the entire family? And even those who are here right now, who represent their families as well, we also pray for their blessing na manggagaling sa inyo, Lord. And Lord, we ask also for healing. We ask for healing for all who are listening. Yung may mga sakit ngayon, si Aya, we pray for healing. Yung mga representative ng kanilang family, that the healing will extend to their families as well. Please extend your healing hands towards each and every one of us. And Lord, we thank you. And we look forward to the day that we will see each other and Daddy Stephen face to face. Thank you, Lord, so much. To you, Lord, with the power, honor, glory, and praise. Hallelujah, O Heavenly Father. Hallelujah, O Lord Jesus. And hallelujah, O Holy Spirit. In Jesus' name we pray. Amen. So we go now to kasi last na ito, and this is an opportunity for the family members
to give their tribute. And I would like to call first the eldest, Kaya, Dr. Stephen. Kaya.